kayo ang kukumpirma. Pinayaman ba kayo sa pananampalataya? Pinayaman ba kayo sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman? Ikaw ang makakapagsabi, hindi basta ako lang ang magsasabi. Kasi kung sinabi ni Pablo sa Korinto, kayo pinayaman sa lahat ng pananalita at kaalaman, sabi ng mga taga-Korinto, wala nga kaming alam, ano? Di tututol yun. Kaya nga hindi tumutol yung taga-Korinto, talagang mayaman sila sa lahat ng kaalaman at pananalita. At alam mo, naging komento ng mga taga-Korinto, bagaman ang katawan niya ay mahina, ang kanyang mga pananalita ay malaman, ang sabi ng mga taga-Korinto. Kaya alam nilang talagang malaman, makarunungan, maraming kaalamang itinuro sa kanila ang apostol na si Pablo. Kaya sa kapatid sa iglesia ngayon, sila rin ang makakapagsabi kung totoo yung nagaganap ba sa kanila yung nakasulat na pinayaman kayo, yumaman ba kayo, mga kapatid? Basahin nga natin sa kapatid na Daniel yung Santiago 2:5. Dingginin niyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ayon, upang payamanin, maging mayayaman sa pananampalataya. Kayo naman ang makakapagsabi kung yumaman nga kayo 20 taong kasasaksi niyo ba ang natutunan mo? Puro Jehova natutunan mo sa Sabadista Sabado Ang natutunan mo sa Evangelical kung ano-ano lang na arte tsaka sa Pentecostal Pero dito sa inyo, kapatid na Soriano, sabi ng mga taga rito sa Amerika, 2 buwan lang ako nakinig. Yung napakinggan ko, hindi ko napakinggan sa 30 taon ang pagka-evangelical ko. Evangelical na sa kanila yun Yung natuto sila na, for God so loved the world that He gave His begotten Son. I am the way, the truth, and the life. Yun evangelical na sila nun, 2 sitas. Nung makarinig sila dito sa ating panig, iba pala, kapatid na Soriano. Maraming nagsasabi niyan. Hindi ko na nga matandaan lahat ang nagsasabi niyan. Kaya kayo mismo ang saksi, mga kapatid. Yumaman ba tayo sa pananampalataya? Ang sagot oo. Bakit oo? Tiyak na oo. Kayo makakaranas Kayo ang makakasaksi na pinayaman talaga tayo sa pananampalataya. Bakit? Mayaman si Papa. Diba? Mayaman ang ating Ama. Basahin natin ang Santiago 1:17, kapatid na. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kung magbigay ang Diyos, sakdal, every good gift and every perfect gift is from above. Galing pala sa Ama. Ang bawat good gift and every perfect gift. Ano ibig sabihin? Kaya tayo nakakatiyak galing sa Ama, yung klase ng gift, yung klase ng kaloob, klase ng kaalaman, klase ng pananampalataya, klase ng karunungan. Alam mo yung galing sa Ama kasi perfecto yun sakdal na kaloob. Mabuti. Hindi kulang, hindi wanting, hindi short of your expectation. Actually, nasabi nga ni San Pablo, ang Ama kung magbigay kung minsan, higit pa sa ating iniisip at hinihingi. Basahin mo yung 3:20 ng Efeso, kapatid na Daniel. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon. Maliwanag na ang Diyos kung magbigay o mag-supply, higit pa dun sa ating iniisip at hinihingi. Ako nga, hindi ko nga naiisip na. Nag-aano nga ako na sinanay ko namatay, hindi nalaman yun Sa 70 taong naglilingkod sila sa iglesia,
kung lumuhod si nanay ko, luhod Katoliko. Hindi kasi naituro yun sa mga nakaraang panahon. Ganon din si Papa. Dahil doon, ang mga kapatid naman, dumadalo sa pasalamat. Meron sila kasing hinihintay na kaalaman, panibagong mga kaunawaan na maririnig nila sa pasalamat. At sa pagdalo nila sa pasalamat, hindi nakakaramdam ng pagod eh. Ako rin naman, nagtataka ako mga kapatid sa aking sarili, ano. Pagka mayroong pasalamat, parang hindi rin ako napapagod eh. Kahit puyat ako ng 3 araw, halos walang tulog. Pero pagkatapos nun, saka ako nakakaramdam ng parang gusto kong matulog o magpahinga sandali. Ganun lang naramdaman ko. Kaya lang, hindi naman pwede magpahinga dahil pagkatapos ng pasalamat, kagaya mo ngayon, ngayon meron kaming exposition sa Europe, buong Europe, itong araw na ito. Pagkatapos exposition, ganun. Well, hindi naman ako nagrereklamo, kundi sinasabi ko lang na talagang sunod-sunod ang mga gawain, pero hindi ka makakaramdam ng pagod. Ang reason, nakikita mo sa kapatid, andyan sila, nandyan, talagang maghapong nakaupo. Dito sa Amerika, sabi nung mga iba rito, Brother Eli, dito sa amin, di kami sanay, 2 oras lang kami rito. Sabi ko sa loob-loob ko, pasensya na kayo, hindi ka ako taga-Amerika, taga-Pilipinas ako. At ang natutunan namin sa Biblia, mas mahaba ang para sa Diyos kung pwedeng gawin natin, mas mahaba ang para sa Diyos kaysa sa nasa beach ka. Sabi ko dun sa mga kapatid. Meron nga isang tumututol eh. Sabi ko, kung ayaw mo, lumayas ka. Sabi ko gano'n. Kung ayaw mo ng mahaba, talagang mahaba eh. Hindi ka ako taga rito. At ayokong matuto ng inyong gawain dito at ng inyong ugali rito. Gusto kong matutunan yung gawain Kristiyano. Kung ayaw mong makatagal ng mahigit sa 2 oras, lumayas ka. Sabi ko gano'n dun sa tao. Kasi, hindi raw sila sanay dito nung gano'n. Sabi ko, nung hindi sanay, masasanay din kayo. Dapat magsanay kayo. Kami, nasanay na kami. Walang tulugan eh. Kasi, hindi ka talaga makakaramdam ng pagod. Kasi meron palang dahilan sa likod nun. Kaya hindi nakakaramdam ng pagod. At nararamdaman ko ito sa akin. Basahin natin kapatid na Daniel ang 40:31. Yung ating paksa, ito ang sagot. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Yung pala ang dahilan magbabagong lakas. Alam mo yung salitang bagong lakas, inherently, meron tayong lakas sa katawan Pagkapanganak ng tao, meron tayong lakas. We have the strength, the power, the prowess that was given to us by God instinctively and naturally. Pero, meron palang pag-augment ang Diyos doon Hindi sapat yung natural strength ng tao to endure. Hindi sapat yung natural na lakas ng tao para makatagal siya sa paggawaing paglilingkod sa Diyos. Ang nakakapagpatagal doon sa naghihintay sa Diyos, yung naghihintay sa Panginoon, yung nagtitiwala sa Panginoon, ang nakakapagpatagal para wag silang mapagod, yung pagbabagong lakas. May lakas na more than the natural strength, supernatural ito, ibibigay sa tao. Lakas na sobrenatural. Ano ang halimbawa ng lakas na sobrenatural? Pakinggan nyo sa Isaiah 40:29, kapatid na Daniel. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Ang Diyos pala nagbibigay lakas na ito, supernatural. Supernatural. Above the normal. Tawag dyan sa Kastila, sobrenatural. Mahigit sa natural na lakas. Ang halimbawa niyan, yung ibinigay doon sa 11:11 ng Hebreo, kapatid na Luz,
Sa pananampalataya, si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa ay inari niyang tapat ang nangako. Ayan, alam mo, sa edad mo, Sis Luz, pagka naglihi ka, mahihirapan ka dahil matanda ka na eh. Pero si Sara, doblihin mo yung edad mo, ganun katanda si Sara. Pero tumanggap ka siya ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Kailangan pala sa paglilihi yung lakas eh. Yung strength. Ibang klase ng strength ito, hindi natural strength ito. Miski rin si Abraham. Bakit? Kaya nga natawa si Sara eh. Alam mo naman ng tao pagka natatawa eh. Meron siya kasing alam na sikreto ni Abraham. Matanda na si Abraham, hindi ba? Kaya nung sabihin ng anghel sa kanya, sa darating na taon, babalik ako, magkakaanak kayo ni Abraham. Natawa si Sara. Bakit? Ang akin ay kang Panginoon ay matanda na. Lilipasan na ng kaugalian ng mga tao. Di si Abraham ay wala na. Kumbaga matandang-matanda na, gayon din si Sara. Pero binigyan ng lakas si Sara upang ipaglihi ang binhi. O ano ibig sabihin nun? Kung yung maglilihi binigyan ng lakas, di si Abraham din, binigyan din ng lakas. Kailangan pa ba isulat yun? Di ba ganon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, it makes sense dahil kung si Sara nga po, nangailangan siya na tumanggap ng lakas para ipaglihi ang binhi. Yun din namang si Abraham na panggagalingan nito ay kailangan din naman na siya ay magkaroon at tumanggap ng lakas. Ayun. Kasi hindi naman matutupad na yung nasa balakang ni Abraham na binhi ni Levi mapanganak ni Sara kung hindi bibigyan ng lakas si Abraham. Ganon. Kaya binigyan ng lakas si Sara na ipaglihi ang binhi. At alam mo, hindi lang sa paglilihi, pati sa panganganak, lalo nang kailangan ng lakas eh. Kasi sabi nung hilot, ili mo. Yung bata labas-masok na gano'n, matagal nang nagle-labor hirap na yun. Kaya nga merong nagle-labor na babae na mamatay Hindi ba? Dahil sa nawawalan ng lakas. Si Sara, successfully, hindi siya nahirapan. Imagine na si Sara, ang manganganak siya, sa matandang panahon na siya, matanda na siya, manganganak siya panganay. Hindi bali, kung manganganak ka sana ng pang-anim, ay sanay na ika akong umili Pampito ko na ika ito Isang iri lang labas na yung bata si Sara ano yun wala pang ipinanganganak, tapos manganganak ka, 100 taong ka na. Ba, matinding lakas ang kailangan mo ron, kapatid na Luz. Nare-realize mo ba yon? Binigyan po talaga siya ng lakas para magawa po yun, para mangyari po iyon na maipanganak, una maipaglihi at tapos maipanganak yung binhi na si Isaac. Ganon din ang Diyos sa mga naghihintay sa Kanya, nagtitiwala. Marami naman kasing paghihintay ang ating ginagawa sa Diyos Nihintay natin ang Diyos na maramdaman natin sa ating mga pagkakatipon, nihintay natin siya, yung kanyang presensya, naghihintay tayo, makita natin yung kanyang muka. Yung mga naghihintay sa Panginoon, sabi ng Biblia, ay magbabagong lakas. Bibigyan ng Diyos ng lakas. Mapapagod ka ba pagka binigyan ka ng lakas? Extra power, hindi ka mapapagod. Kaya nga yung mga kapatid, 3 araw ng puyat. Pagdating nung huling gabi ng pasalamat, nung linggo ng gabi, hating gabi, 12:00 na, pagka nag-dismiss tayo, hanggang 2:00, nandiyan pa rin mga kapatid, nakaupo, para bang kulang pa rin yung kanilang narinig na parang gusto pa nila, something like that. Di ba ganon, Sis Luz, ang nakikita natin? Po, totoo po yun. Talagang hindi po natin nakikita ang mga kapatid na napapagod, na parang mga lobat sila, na matatamlay, o kaya mga handusay na sa upuan. Hindi po ganoon, talagang alive na alive po ang mga kapatid. Lalo na pagka